Hi! Gusto mo rin bang matuto ng drawing? Pwede naman, bakit hindi? Panoorin mo lamang ang bidyong ito hanggang sa matapos. I-share ko sa inyo ang mga tips sa drawing. Maaaring ang iba sa inyo ay baguhan pa lamang at ang iba ay marunong na ring mag-drawing. Ang i-share ko sa inyo ay maaaring karagdagang kaalaman. Una po ay kailangang buo na sa isip mo kung ano ang idodrawing mo. Para hindi nasasayang ang oras, kailangan alam mo na rin ang layout. Depende sa size ng papel at ang laki ng drawing. Gamit kayo ng lapis upang mag-sketch ng hanggat maaari ay single lines lamang. Iwasan po natin ang paulit-ulit sa isang direksyon. Dahil dito, maaaring bumilis kayo mag-drawing. Kapag nag-drawing kayo ng single lines, hanggat maaari ay madali ninyong matatapos ang drawing na sketch. Huwag kayong matakot dahil ito ay lapis lamang. Pagkatapos ay maaari na kayong mag-ink. Sa inking ay ganun din. Hanggat maaari ay single lines. Kaya mayroon kayong bukod na practice para sa mga line variations. Papracticein nyo mabuti ang kamay nyo para makaguhit kayo kung saan man direksyon nyo gusto. At dahil mayroon na kayong sketch, maaari niyong sundan ito ng ink o baguhin kung kinakailangan kung may error ang inyong sketch. Sa pagdodrawing sa imagination, kailangan lang po nating mag-practice mag-drawing ng iba't ibang bagay upang kung maisip nating isali ang bagay na iyon, madali na po nating mag-drawing. Ang ginagawa po natin ngayon ay sketching at inking. Hindi po muna natin sasama ang kulay. Kung mapapansin ninyo, parang mabilis ako ng konting mag-drawing. Ito ay dahil sa ang sketch ko ay halos iyon na. Kaya tinitrace ko na lang. Ganun po kahalaga ang sketch natin. Mas maganda kung pag-aaralan natin mag-sketch ng mabilis para mabilis ang option natin. Maaari tayo mag-practice ng lapis para sa ibang expression ng muka, gestures ng kamay, kilos ng katawan, at mabilis na pag-sketch ng iba't ibang hayop. Ito ay nakukuha sa practice. Hindi natin kailangan ikumpara ang sarili natin sa iba. Bawat artist ay may iba-ibang degree ng kaalaman. Maaari mong i-compare ang sarili mo sa sarili mo. Kung paano ka nag-drawing kahapon, paano ka nag-drawing bukas, at sa mga susunod na araw. Dahil dito, matututo ka mag-drawing sa imagination mo lamang. Well, natulungan na ba kita? I hope you enjoyed this video. Thanks for watching.